Ang mga lihim ng Apokalipsis, 666, Antichrist at ang 1,000 taong paghahari ni Kristo. Mga kapatid, ang aklat ng Book of Revelation ay isa sa pinakamisteryosong bahagi ng Biblia. Maraming tao ang natatakot kapag naririnig ang salitang Apokalipsis dahil iniisip nila agad ang katapusan ng mundo. Ngunit ang totoo, ang salitang Apokalipsis ay nangangahulugang paghahayag o revelasyon. Ito ay paghahayag ng Diyos tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap at kung paano magtatagumpay ang kaharian ng Diyos. Ang aklat na ito ay pinakita ng Diyos kay John the Apostle habang siya ay nasa isla ng Patmos. Ipinakita sa kanya ng Diyos ang mga pangyayari mula sa kasalukuyan hanggang sa wakas ng mundo at bagong langit at bagong lupa. Kaya upang maunawaan natin ang Apokalipsis, kailangan nating tingnan ang buong plano ng Diyos mula sa simula ng Biblia hanggang sa katapusan. Ang kwento ng mundo ay nagsimula sa Book of Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nilikhang perpekto ng Diyos ang mundo. Nilikhang perpekto ang tao. Ngunit sa Genesis 3 nangyari ang pagkahulog ng tao sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan, pumasok ang paghihirap, nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Ngunit mula pa lamang sa simula, may plano na ang Diyos na iligtas ang tao. Number 2. Ang pagdating ng tagapagligtas. Maraming propeta sa Biblia ang nagpropesiya tungkol sa darating na Mesiyas. Isa sa mga ito ay nasa Book of Isaiah 53. Ito ay propesiya tungkol sa isang tagapagligtas na magdurusa para sa kasalanan ng tao. Ang propesiyang ito ay natupad kay Jesus Christ. Si Jesus ay pinanganak, nangaral, gumawa ng mga himala at ipinako sa krus upang iligtas ang tao. Ngunit sinabi rin ni Jesus na hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Sinabi niya na babalik siya muli. At number 3, mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus. Sa Gospel of Matthew 24, sinabi ni Jesus ang mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Sa Matthew 24, verse 6 to 7, makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang lugar. Mga palatandaan na sinabi ni Jesus. Digmaan sa iba't ibang bansa. Lindol at sakuna. Gutom sa mundo, pagdami ng kasamaan, panlalamig ng pag-ibig ng tao. Sinabi ni Jesus na kapag nakita natin ang mga ito, malapit na ang kanyang pagbabalik. Number 3, ang Antichrist. Isa sa pinakamahalagang babala sa Biblia ay tungkol sa Antichrist. Ang Antichrist ay binanggit sa First Epistle of John, Second Epistle to the Thessalonians, Book of Revelation. Ang Antichrist ay isang leader na lilitaw sa mundo na magpapanggap na tagapagligtas. Magdadala ng kapayapaan sa simula, ngunit kalaunan ay lalaban sa Diyos. Sa Apokalipsis 13, tinatawag siya na The Beast o halimaw. Magkakaroon siya ng kapangyarihan sa buong mundo, impluwensya sa mga bansa, kontrol sa sistema ng ekonomiya. At number 4, ang lihim ng 666. Isa sa pinakamisteryosong bahagi ng Apokalipsis ay ang 666. Sa Apokalipsis chapter 13 verse 18, ang bilang ng halimaw ay 666. Ito ay tinatawag na number of the beast. Ayon sa Biblia, magkakaroon ng tanda na ilalagay sa kanang kamay o noo ng mga tao. At sinasabi rin sa Apokalipsis na walang makakabili o makakabenta kung wala ang tanda na ito. Magkakaroon ng sistema ng kontrol sa ekonomiya sa panahon ng Antichrist. Ngunit malinaw ang babala ng Biblia. Ang tumanggap ng tanda ng halimaw ay lalaban sa Diyos. At number 5, ang malaking kapighatian. Ang panahon ng Antichrist ay tinawag sa
na tribulation o matinding kapighatian. Ito ay makikita sa Book of Revelation, Kabanata 6 hanggang 18. Sa panahong ito, magkakaroon ng mga hatol ng Diyos, mga sakuna sa mundo, kaguluhan sa mga bansa. Ang layunin nito ay gisingin ang tao upang magsisi at bumalik sa Diyos. At number 6, pagbabalik ni Jesus. Pagkatapos ng matinding kapighatian, babalik si Jesus Christ sa Apokalipsis chapter 19 verse 11. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang puting kabayo. Ito ay simbolo ng tagumpay at paghahari ni Kristo. Sa kanyang pagbabalik, tatalunin niya ang Antichrist. Tatalunin niya ang kasamaan. Itatatag niya ang kanyang kaharian. At number 7, pagkagapos ni Satanas. Pagkatapos nito, mangyayari ang sinasabi sa Book of Revelation 20. Sa Apokalipsis 20, chapter 2, iginapos niya si Satanas sa loob ng 1,000 taon. Sa panahong ito, si Satanas ay hindi makakapandaya sa mundo. At number 8, ang 1,000 taon. Ito ang tinatawag na Millennial Kingdom. Sa loob ng 1,000 taon, si Jesus ang hari sa mundo. Magkakaroon ng kapayapaan, mawawala ang kasamaan, at ito ang panahon na maipapakita ng Diyos ang perpektong paghahari ng katwiran. At number 8, huling paghihimagsik. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas sandali. Sa Apokalipsis 20, verse 7, magkakaroon ng huling paghihimagsik laban sa Diyos. Ngunit ito ay mabilis na matatapos dahil tatalunin siya ng Diyos magpakailanman. At number 9, huling paghukom. Pagkatapos nito ay ang Great White Throne Judgment. Sa Apokalipsis chapter 20 verse 12, ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Dito paghihiwalayin ng Diyos ang mga maililigtas, mga mapapahamak. At number 10, bagong langit. At number 10, bagong langit at bagong lupa. Sa huli, makikita natin ang pangako ng Diyos sa Book of Revelation 21. Sa Apokalipsis chapter 21 verse 4 papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sa bagong mundong ito, wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng luha, wala ng kasalanan. Ito ang walang hanggang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang Apokalipsis ay hindi ibinigay upang tayo ay matakot. Ito ay ibinigay upang tayo ay maghanda. Dahil sinabi ni Jesus Christ sa Apokalipsis chapter 22 verse 12, narito, ako'y madaling pumaparito. Kung babalik si Jesus anumang oras, handa ba tayo? Mga kapatid, darating ang araw na maghahari si Kristo sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos nito ay darating ang bagong langit at ang bagong lupa. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay ito, kapag dumating ang araw na iyon, kasama ka ba sa kaharian ng Diyos? Habang may panahon pa, magsisi tayo, lumapit tayo sa Diyos at sundin natin ang kanyang salita.